Isipin ang isang produktong napakalakas na kayang kumita nang hindi gumagawa ng anumang bagay na nasa salat. Isang produktong hindi nasa salat na hindi man lang namamalayan ng karamihan sa mga tao na binibili nila ito araw-araw sa kanilang buhay. Ang produktong iyon ay utang. At malayo sa pagiging isang neutral na instrumento sa pananalapi, ang utang ay sadyang idinisenyo upang maging ang pinakakumikitang produkto sa kasaysayan ng tao. Pinondohan nito ang mga digmaan, pinatalsik ang mga imperyo, binihag ang mga bansa, at tahimik na inalis ang kayamanan ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, kung tatanungin mo ang karamihan sa mga tao kung saan nagmula ang utang, sino ang nagdisenyo nito, at kung bakit ito nangingibadaw sa ating sistemang pinansyal, hindi nila masasagot. Ang kwento ng utang ay hindi lamang isang kasaysayan ng ekonomiya. Ito ay isang kwento ng pera at kapangyarihan. Ang utang, sa pinakasimpleng anyo nito, ay isang pangako. Nanghihiram ka ngayon at nangangakong magbabayad bukas. Ngunit nakatago sa likod ng pangakong iyon ang ubod ng kontrol sa pananalapi. Interes. Ang pangongolekta ng interes ay ginagawang kita ang hinaharap. Sa loob ng libu-libong taon, nakipagbuno ang mga lipunan sa ideyang ito. Itinala ng mga sinaunang Mesopotamian ang mga utang sa mga tapyas na luwad. Ngunit, pana-panahon din nilang kinakansila ang mga ito sa mga seremonya ng pagkansila ng utang. Dahil naunawaan ng mga pinuno na kapag napaparaming mamamayan ang nakulong sa mga obligasyon sa utang, babagsak ang sistema. Sa Bibliang Hebreo, ang pagkansela ng utang ay ipinag-uutos tuwing 50 taon. Simple lang ang ideya, mapanganib ang utang, maaari nitong alipinin ang isang buong komunidad kung hindi masusuri. Ngulit mabilis na pagsulong sa mga siglo ng kasaysayan, at makikita mo na ang mga elite ay hindi natutong kansilahin ng utang kundi kung paano ito gawing armas. Sa medyebal na Europa, opisyal na ipinagbawal ng simbahang Katoliko ang usura, ibig sabihin ang pagsingil ng labis na interes. Ngunit ang mga mangangalakal at bangko ay nakahanap pa rin ng mga paraan upang iwasan ang batas. Ibinalatkayo nila ang mga pautang bilang mga kontrata sa komersyo o lumikha ng mga komplikadong instrumento sa kredito na mukhang lahat maliban sa isang pautang. Pagsapit ng Renaissance, ang mga makapangyarihang pamilya sa pagbabangko tulad ng Medici sa Florence ay nagtayo ng mga imperyo hindi sa lupa o mga hukbo, kundi sa pagpapautang. Pinupunduhan nila ang mga hari, papa at mga ngalakal, at bilang kapalit ay hindi lamang pera, kundi pati na rin ang pampolitikang impluensya. Ang utang ay nagiging higit pa sa isang produktong pinansyal. Ito ay nagiging makina ng kapangyarihan. Ang tunay na pagbabago ay naganap noong ika-17 siglo kasabay ng pag-usbong ng utang publiko. Nang lumaban ang Republikang Olandes para sa kalayaan mula sa Espanya, nakalikom sila ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bono sa kanilang sariling mga mamamayan. Maaaring bumili ang mga mamumuhunan ng utang ng gobyerno, tumanggap ng interes, at ipagpalit ang mga bonong iyon bilang mga aset. Bigla, ang digmaan ay hindi na limitado ng dami ng ginto o pilak sa kaban ng bayan ng hari. Maaari itong punduhan ng walang hanggan sa pamamagitan ng pagbebenta ng hinaharap. Pinahusay ng mga Olandes ang modelong ito at di nagtagal ay kinopya ito ng Inglaterra. Ang pagtatatag ng Bangko ng Inglaterra noong 1694 ay formal na nag-issue ng pambansang utang bilang isang permanenteng institusyon. Sa halip na mangutang mula sa mga individual na nagpautang, ang Estado ay nangutang mula sa isang sentral na bangko na naglabas ng perang papel na sinusuportahan ng mga pautang na iyon. Sa unang pagkakataon, ang isang gobyerno ay hindi lamang nangutang sa mga emerhensya, kundi nabuhay din mula rito, patuloy na nagre-refinance. At ang mga bangko na namamahala sa mga utang na ito ay naging napakahalaga sa monarkiya. Ang utang ay nagbago mula sa mga pribadong kontrata patungo sa pangunahing pundasyon ng kapangyarihan ng Estado. Napakalaki ng mga kita. Ang pagpapautang sa gobyerno ay naging pinakaligtas na pamumuhunan sa mundo ng pananalapi
dahil ang mga gobyerno ay maaaring magtaas ng mga buwis upang mabayaran ang mga nagpautang. Ang mga digmaang dating maaaring magpabangkarote sa mga hari ay maaari na ngayong punduhan ng walang hanggan. At ang mga digmaang iyon mismo ang nagpalawak ng mga imperyo, nagbukas ng mga bagong merkado at lumikha ng mas maraming pagkakataon para sa utang. Ito ay isang perpektong siklo. Habang mas maraming bansa ang nag-aaway, mas marami silang nangungutang. Nangutang sila. Habang mas marami silang nangutang, mas yumayaman ang mga nagpautang. Pagsapit ng ika-8 at ika-9 na siglo, ang mga pamilihan ng bono sa London, Paris at Amsterdam ay naging puso ng pandaigdigang pananapi. Nagmarcha ang mga hukbo, naglayag ang mga barko, nasakop ang mga kolonya, lahat ay gamit ang hiniram na pera. Ngunit ang kwentong ito ay hindi nagtapos sa mga individual na bansa. Habang lumalaganap ang industrial na kapitalismo, ang mga ordinaryong tao ay nahuli rin sa alimpuyo. Ang mga rilis ng tren, pabrika at mga proyekto sa infrastruktura ay itinayo gamit ang kredito, na pinundohan sa pamagitan ng mga bono at pautang sa bangko. Ang mga manggagawa ay tumatanggap ng sahod mula sa mga kumpanyang pinapagana ng utang, at pagkatapos ay muling nangutang upang bumili ng mga bahay, kagamitan at sa huli ay mga produktong pangkonsumo. Ang utang ay lumaganap sa bawat antas ng buhay pang-ekonomiya. Pagsapit ng ika-20 siglo, ang utang ay hindi na lamang isang kasangkapan ng mga gobyerno o mga tycoon. Ito ay naging isang pang-araw-araw na produktong ibinebenta sa masa. Mga pautang sa bahay, pautang sa tuwatse, credit card, utang sa estudyante, ang buong arkitektura ng modernong buhay ay binuo upang gawing normal ang pangungutang bilang karaniwang estado ng pag-ilal. At narito ang nakatagong sofistikasyon o marahil ang nakatagong kalupitan ng buong sistemang ito. Ang utang ay hindi lamang lumilikha ng minsan ng tubo. Ang bawat pagbabayad ng interes ay isang paglilipat ng kayamanan mula sa may utang patungo sa nagpautang, mula sa mayoriya patungo sa minorya, na inuulit buwan-buwan, taon-taon. Hindi tulad ng isang produktong binibili mo ng isang beses at ginagamit. Ang utang ay idinisenyo upang umiral ng walang hanggan, upang ikulong ka sa isang siklo ng pagbabayad na hindi kailanman tunay na natatapos. Ang isang bahay na binili sa isang 30 taong mortgage ay kalaunan ay nagkakahalaga ng 2 o 3 beses sa orihinal na presyo nito. Ang isang utang sa credit card na umuusad buwan-buwan ay maaring maipon ng mas mabilis kaysa sa iyong kakayahang magbayad. Ang nagsimula bilang isang pangako ay unti-unting nagiging isang bitag. Sa kamatuwid, ang utang ay hindi lamang isang kasunduan sa pananalapi. Ito ang pinakamatagumpay na modelo ng negosyo sa kasaysayan. Hindi nito kailangan ng mga pabrika, hindi nito kailangan ng inventaryo, hindi nito kailangan ng mga hilaw na materyales. Lumilikha ito ng kayamanan mula sa panahon mismo, at ang mga naunang nakaunawa nito, mga mangangalakal sa Amsterdam, mga bangko sa London, mga financier sa Wall Street, ay naging mga arkitekto ng modernong sistema ng pananalapi. Ang sistemang ito ay hindi lamang namamahala sa utang, kundi lumilikha rin ng utang, nagpapalawak ng utang at umaasa sa utang para sa kaligtasan nito. Pagsapit ng kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang utang ay hindi na isang kasangkapan na ginagamit lamang sa mga emerhensya, kundi naging dugong buhay na ng buong pandaigdigang sistemang pinansyal. Ang mga kasunduan sa Bretton Woods noong 1944 na pinuri bilang isang bagong panahon ng internasyonal na kooperasyon ay opisyal na ininstitusyonal sa realidad na ito. Ang International Monetary Fund o IMF at ang World Bank ay itinatag na may layuning magpautang sa mga bansang nasa krisis o mga umuunlad na bansa. Ngunit sa likod ng mabulaklak na retorika ay namamalagi ang isang napakasimpleng mekanismo, ang utang bilang isang kasangkapan ng disiplina. Maaring humiram ng pera ang mga bansa, ngulit sa ilalim lamang ng mga kondisyong itinakda ng kanilang mga nagpapautang. Ang IMF, sa ilalim ng pangunuhing impluwensya ng Estados Unidos at Europa, ay nagsimulang maglagay ng mga kondisyong tinatawag na mga pagsasaayos sa estruktura sa mga pautang.
Ang buong pambansang ekonomiya ay idinikta kung anong mga pagbabawas ang gagawin, kung aling mga sektor ang ipribatisa, at kung paano muling isaayos ang budget. Ang utang ay hindi lamang nakabuo ng kita, kundi naging isang pingga rin para sa kontrol sa politika. Ang mga bansang labis na nangutang ay mabilis na napagtanto na ang kanilang soberanya ay nilabag. Ang mga pambansang patakaran ay hindi na nakasulat sa kanilang mga kabisera, kundi binalangkas sa Washington o Basel. Ang mga opisyal na retorika ay palaging nagsasalita tungkol sa katatagan at paglago, ngulit sa katotohanan, ito ay pag-apasa. Kasabay nito, isang mas tahimik na revolusyon ang nagaganap sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao. Sa mga dekada kaslod ng ikalawang digmaang pandaigdig, natuklasan ng mga bangko ang isang bagong paraan upang magbenta ng utang, hindi lamang sa mga gobyerno at korporasyon, kundi direkta sa mga individual na sambahayan. Ang mga pautang sa bahay ay naging hiyas sa mga pangarap ng gitnang uri. Ang pagmamay-ari ng bahay na dating nakalaan para sa mga piling tao ay biglang naging posible para sa milyon-milyon, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagpirma ng isang kontrata na nagbubuklod sa buong pamilya sa 30 taon ng pagbabayad. Ang mga pautang sa kotse, mga mortgage para sa mga muebles, at kalaunan ay mga credit card ay nagbago ng utang sa isang produktong pangkonsumo na ibinibenta tulad ng anumang iba pang kalakal. Ang psikolohikal na pagbabago ay napakalalim. Ang utang ay hindi na itinuturing na kahiyahiya o bihira. Ito ay naging normal na landas tungo sa kasaganaan. Bumili na ngayon, magbayad mamaya. Tangkilikin ang buhay ngayon at hayaan ang hinaharap na mag-asikaso sa sarili nito. Para sa mga bangko, ito ay isang minahan niyang ginto. Ang interes mula sa milyong-milyong sambahayan ay lumilikha ng isang tuloy-tuloy na daloy ng kita na patuloy na naiipon sa paglipas ng panahon. Para sa mga gobyerno, lumilikha ito ng ilusyon ng walang limitasyong paglago dahil ang demand ng mga mamimili ay maaaring palakasin ng kredito kahit na ang mga sahod ay hindi gumagalaw. Para sa mga korporasyon, tinitiyak ng sistemang ito ang isang tuloy-tuloy na daloy ng mga customer na maaaring maakit sa paggastos ng pera na wala naman talaga sila. Ang utang ay nagiging nakatagong makina ng modernong kapitalismo. At hindi tulad ng pagbibenta ng mga pisikal na produkto, ang pagbibenta ng kredito ay maaaring lumawak ng halos walang hanggan. Hindi kailangan ng pagmimina o pagtatayo ng pabrika. Mga lagda, kontrata at kapangyarihang kumita ng pera mula sa mga pangako lamang. Ang panganib, syempre, ay ang buong sistema ay unti-unting naging addict sa pagpapalawak. Ayaw ng mga bangko na mabilis na mabayaran ang mga utang. Gusto nila itong i-refinance, i-recapitalize at palawigin. Habang tumatagal ang mga tao sa utang, mas nagiging kapaki-pakinabang ito sa sistemang pinansyal. Natutunan din ng mga pamahalaan na ang pangungutang ay mas madali kaysa sa pagtataas ng buwis. Maaring mangako ang mga politiko ng mga benepisyo ngayon at ipasa ang mga gastos sa mga susunod na henerasyon. At ang mga sentral na bangko, kasama ang kanilang kapangyarihang lumikha ng pera, ay ginawang posible ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pagtiyak na palaging may sapat na likididad upang mapanatili ang pag-ikot ng gulong pinansyal. Ang utang ay hindi na isang pansamantalang tulay. Ito ay naging permanenteng arkitektura ng sistemang pinansyal. Pagsapit ng dekada 1970s at 1980s, ang mga bunga ng adiksyon na ito ay hindi maikakaila. Ang mga umuunlad na bansa sa Latin America, Africa at Asia ay nangutang ng malaki noong mga taon ng paglago ng ekonomiya. Hinihikayat ng mga bangko sa kanluran na sabik na muling i-circulate ang petrodollars pagkatapos ng mga oil shock. Nang tumaas ang mga rate ng interes sa ilalim ni Federal Reserve Chairman Paul Volcker, biglang natagpuan ng mga bansang ito ang kanilang sarili na hindi na mabayaran ang kanilang mga utang. Sumiklab ang krisis sa utang noong 1982 nang ideklara ng Mexico ang default. Ang solusyon? Mas maraming pautang na may mas maigpit na mga termino na pinangangasiwaan ng International Monetary Fund at World Bank. Ang utang ay naging isang bitag. Nanghihiram ka upang mabuhay, pagkatapos ay nanghihiram muli upang mabayaran, at sa bawat siklo, nawawalan ka ng higit at higit na kontrol sa iyong ekonomiya. Naharap ang mga ordinaryong tao sa pagtitipid, implasyon at kawalan ng trabaho. Ang mga piling tao at mga nagpapautang ay nangongolekta ng interes. Samantala, sa mga mauunlad na bansa,
ang industriya ng pananalapi ay tumutuklas ng mga bagong paraan upang i-package at ibenta ang utang mismo. Kabilang dito ang mga mortgage sa bahay, mga pautang sa sasakyan at mga corporate bond. Pinagsama-sama ang utang sa mga pandaigdigang kalakalang seguridad. Hindi na ito basta kontrata lamang sa pagitan ng nanghihiram at nagpapautang. Ito ay naging isang independenteng kalakal, pinaghiwa-hiwalay, muling isinaayos at ibinebenta sa mga mamumuhunan sa lahat ng dako. Unti-unting inilipat ng Wall Street ang pokus nito mula sa paggawa ng kalakal patungo sa pagdidisenyo ng mga instrumento ng utang. Ang prosesong ito, na kilala bilang financialization, ay nagbago sa kredito tungo sa pinakamahalagang hilaw na material ng modernong panahon. Napakalaki ng kita. Maaring magpautang ang isang bangko, ibenta ito sa isang mamumuhunan, pagkatapos ay lumipat sa susunod na utang na nangungulekta ng mga bayarin sa bawat yugto ng kadena. Dapat sana ay iba-iba ang panganib, ngunit sa katotohanan, ito ay nakatago lamang, naghihintay sa susunod na krisis upang ilantad ito. Ang pagbagsak ng pananalapi noong 2008 ang hindi maiiwasang resulta. $1 trillion sa mga mortgage-backed securities na itinayo sa pag-aakalang ang mga may-ari ng bahay na Amerikano ay hindi kailanmang magde-default ng maramihan ay bumagsak. Ang utang ay lumampas na sa makatotohanang mga limitasyon nito at nang ito ay masira, ang buong pandaigdigang sistema ng pananalapi ay nayanig. Nakialam ang mga gobyerno hindi para parusahan ang mga nagbebenta ng mga may masamang utang, kundi para sagipin sila na muling nagpakita kung sino talaga ang sistemang idinisenyo para paglingkuran. Nawalan ng mga ordinaryong pamilya ang kanilang mga tahanan, trabaho at ipon. Nakatanggap ang mga bangko ng mga bailout package. At nang humupa na ang problema, hindi nabawasan ang paggamit ng utang. Lumaki ito. Ang mismong krisis sa utang ang naging dahilan para lumikha ng mas maraming utang sa pamamagitan ng interbensyon ng Bangko Sentral at mga patakaran sa napakababang interest rate. Sa puntong ito, ang utang ay hindi na lamang tungkol sa kakayahang kumita. Ito ay naging lubhang kailangan. Ang bawat bahagi ng pandaigdigang ekonomiya ay nakasalalay dito, mula sa mga gobyerno na nagpupondo sa mga kakulangan sa budget, mga korporasyon na nagpupondo sa mga stock buyback, hanggang sa mga sambahalyang nagsisikap na mapanatili ang kanilang mga pamantayan sa pamumuhay. Kung walang patuloy na pangungutang, babagsak ang sistema. Ang utang ay naging produkto na sumusuporta sa lahat ng iba pa. Isang produktong maaring ibenta ng walang hanggan, patuloy na i-refinance at walang katapusang lumalaki. Ito ang perpektong modelo ng negosyo dahil hindi ito nangangailangan ng inovasyon. Walang pisikal na input, tanging ang tiwala ng mga nangihiram at ang proteksyon ng mga gobyerno lamang. Pagkatapos ng 2008, ibinaba ng mga sentral na bangko ang mga rate ng interes sa zero at nagpasok ng napakalaking halaga ng likididad sa sistema na nangangakong ibabalik ng espesyal na lunas na ito ang katatagan. Ngunit ang talagang ginawa nito ay pabilisin ang adiksyon. Hinikayat ng murang kredito ang mga pamahalaan, negosyo at sambahayan na mangutang pa. Nakakagulat ang mga bilang. Ang pandaigdigang utang ngayon ay lumampas sa $300 trillion ng US, mahigit 3 beses sa taunang output ng ekonomiya ng mundo. Hindi pa kailanman sa kasaysayan ng tao na ganito kalaking bilang ng mga tao ang nabibigatan ng utang kumpara sa isang maliit na minorya. Ironiko na ang bundok ng mga obligasyong pinansyal na ito ay ipinagdiriwang bilang paglago. Itinuturo ng mga politiko ang pagtaas ng GDP habang palihim na nauunawaan na ang karamihan dito ay talagang hiniram mula sa hinaharap. Ang utang ay naging normal, kaya't halos hindi na natin ito pinag-uusapan. Ang isang 20 tahong gulang ay may dalang $10,000 na utang sa pautang pang estudyante at ito ay ibinebenta sa kanila bilang isang pamumuhunan sa hinaharap. Isang mag-asawa ang pumirma ng isang 30 taong mortgage at ito ay ibinebenta bilang isang pangarap na natupad. Pinapanatili ng mga pamahalaan ang mga kakulangan sa budget taon-taon at halos hindi napapansin ng mga botante dahil ang mga kahihinatnan ay hindi agad nakikita.
Ang inflasyon ay nagiging isang nakatagong buwis na nagbibigay daan sa pagbabayad ng utang. Tahimik na nagpapababa ng halaga ng pera sa bulsa ng mga tao habang pinapanatili ang nominal na lakas ng buong sistema ng utang. Ang tila kasaganaan ay kadalasang, sa katotohanan, ay isa lamang leverage na nakatambak sa leverage. Gayunpaman, ang kita sa utang ay hindi kailanman mas mataas kaysa dati. Ang mga bangko ay kumikita ng interes sa bawat pautang, ngunit kasabay nito ay nagtatayo ng buong industriya sa paligid ng utang, mula sa refinancing at pagbawi ng utang hanggang sa restructuring. Ang mga mamumunahan ay kumikita ng malaki sa pamamagitan ng pagbili at pagbebenta ng mga bono ng gobyerno, pagtaya sa creditworthiness ng buong bansa. Ang mga hedge fund ay nag-iisplika sa masamang utang na kumikita mula sa kalagayan ng mga bangkarota na bansa o mga naghihirap na korporasyon. Ang mga ahensya ng credit rating na dapat ay neutral na tagapamagitan ay nagiging mga gatekeeper na nagpapasya kung sino ang maaring humiram ng mura at kung sino ang dapat magbayad ng mataas na mga rate ng interes. Ang utang ay hindi lamang isang produktong pinansyal, ito ay isang merkado mismo kung saan ang mga pangako ay pinahahalagahan, binibili, ibinebenta at sinasamantala. Ang pinakakapansin-pansin katangian ng sistemang ito ay ang kakayahang mag-concentrate ng kayamanan. Ang bawat pagbabayad ng interes ay isang paglilipat mula sa may utang patungo sa nagpautang. Sa paglipas ng panahon, ang perang iyon ay dumadaloy pataas mula sa milyon-milyong sambahayan na nagbabayad ng mga bill ng credit card at mortgage patungo sa mga balance sheet ng pinakamalaking bangko at mga investment fund. Ang utang ay hindi lamang bumubuo ng mga kita, binabago nito ang lipunan na nagbabawas sa hindi pagkakapantay-pantay. Ang mga may ari-arian ay maaaring umutang sa mababang halaga upang makakuha ng mas maraming ari-arian, gamit ang kanilang kayamanang bilang leverage upang lumikha ng mas maraming kayamanan. Ang mga walang ari-arian ay dapat umutang sa mataas na halaga na nakulong sa isang walang katapusang siklo ng pagbabayad ng utang. Ang utang ay nagiging salamin na sumasalamin sa mga pagkakahati-hati ng klase, pinakintab at ginawang lehitimo ng sistemang pinansyal. At ngayon, habang sinisimula ng mga sentral na bangko ang pagsasaliksik sa digital currency ng central bank, ang susunod na evolusyon ng utang ay nasa harap mismo ng ating mga mata. Isipin ang isang programmable, traceable at controllable na pera sa antas ng code. Ang mga pautang ay otomatikong inaaprobahan o tinatangbihan batay sa mga algorithm. Ang mga rate ng interes ay inaayos sa real time at ang mga parusa ay agad na inilalapat. Para sa marami, ito ay parang mahusay. Ngunit kung may itinuturo sa atin ang kasaysayan ng utang, ito ay ito. Ang kahusayan para sa nagpautang ay nangangahulugan ng laskaunting kalayaan para sa may utang. Ang pinakakumikitang produkto sa kasaysayan ay ina-upgrade para sa digital age at muli, ito ay ididisenyo sa mga komite at konferensya na malayo sa paningin ng publiko. Kaya ano ang aral dito? Ang utang ay hindi neutral. Hindi lamang ito isang kasangkapan para sa pag-unlad, ni hindi rin ito isang hindi maiiwasang natural na katangian ng modernong buhay.